So, can you tell us more about Sining? Paano yung project na buo? Sining, nangyari kasi si Dionella, kinakanta niya ang aking mga kanta ever since 5 years old, so he's always wanted to do collaboration with me. So finally, naghanap siya ng isang kaibigan na kilala ako. Nahanap niya at nag-contact kami, nag-exchange kami ng information. Pero, yung nag-solidify ng collaboration namin, nakita kami sa RX Concert Series kasi yung wife ko si Mika, may guesting doon at sabay si Dionella. Hindi ko alam nangyayari yun, so dumalaw lang ako, gaya akong work eh. Tapos dumalaw ako kay Mika. Ayun, nakita ko si Dionella, nagigitara lang doon siya sa floor, tapos kumakanta kasi set niya na eh. Narinig ko siya, tapos talagang ang galing, na-impress talaga ako. After ng set niya, kinuusap ko na siya, sabi ko, bro, ang galing mo, talagang interesado ako mag-collab, so here's my information, ganito. And ang galing, it's like, syempre na on the way home, nag-research na ako sa kanya, tapos nakita ko, ang taas pala ng mga viewership niya. At the time, 2.1 million yung, yung monthly listeners. And sa akin, 500,000. So, I was like, wow, okay to ah. Ang galing. Pero yun, hindi yung numbers ang nag-decide kung bakit gusto ko mag-collab sa kanya. Nung nakita ko na mabait siya, very talented, very driven, yun talagang nag-inspire sa akin mag-collab sa kanya. So, pinresent niya sa iyo yung song, ganun yung nangyari? Or, yeah, meron siyang pinadala sa akin na voice note na nagigitara lang siya. Tapos kinanta niya yung verse. Pinadaling sa akin, narinig ko. Ganda, sabi ko, shoot, hit to. Padala mo na sa akin yung instrumental. Kasi na-inspire na din ako magsulat ng sa akin. So, nung sinend niya sa akin, mas gumanda pa kasi recorded na eh. Recorded na yung gitara, properly recorded na yung vocals niya. So, narinig ko na yung direction. So, yun, naipasok na, sulat ko na yung mga verse ko. Tapos, yun, nag-mesh na yung mga vocals namin. What do you like the most about dun sa song? Siguro nung time na binubuo and yung nabuo nyo na siya? For sure, yung melody. Kasi yung sa voice note, hindi ko masyado marinig yung lyrics eh. Pero naririnig ko na yung melody. Talagang catchy and very beautiful yung melody. Mas lalo na nung klaro na yung pinadala sa akin. Nakita ko yung lyrics, narinig ko na. So, I already knew at that time, masterpiece na talaga siya. If I could paint a perfect picture of a girl on my dreams with a curvy figure, voice of an angel like a symphony, no doubt she's a masterpiece. Were you surprised sa reception tsaka sa reaction ng mga tao? Ano yung naramdaman mo nung parang na-feel mo? Ang daming may gusto ah. Well, alam ko magustuhan ng tao kasi maganda talaga yung song. Na-surprise ako nung nag-number 1 na kami sa lahat ng platform. 25 days na kami nag-number 1. Tapos, even more of a surprise na nakapasok kami sa top 60 global charts na wala pang Pilipino na gagawa. Kami ang unang Pilipino. Kaya, ang daming surprise until now, every day. Ngayon, ang next surprise namin na anticipate na namin is 2 million streams a day. Ngayon nagwa 1.9 na kami. So it's very exciting time ngayon. Have you guys talked about it? Yung success nung single na pag-usapan niya, ang reaction niya and Oo, lagi kami nagtatawagan every time may milestone kami ma-achieve. Nagtatawagan na kami, bro, ano na, ganito. Kasi namamonitor ko din yung yung monthly listeners niya. And today, nag-hit siya ng 7.5. So, pinicturean ko, sabi ko, bro, 7.5, ang galing mo naman. Tapos, ibabalik niya sa akin, ikaw naman, 7 million ka na. So, parang every milestone, nagtatawagan kami. Ang cool nga kasi parang magkaibigan kami na matagal I think makes it very appealing sa mga listeners, sa mga Pinoy listeners, kung ba't siya nag-hit. Well, I think yung singing is very appealing kasi first of all, yung melody super ganda. Tapos pag narinig mo na yung mga lyrics, may mga meaning parang may hidden gems around the lyrics.
Tapos mapapaano ka eh, parang ang dami nangyayari. You're getting stimulated from the melody, you're getting stimulated from the nice lyrics, tapos may mga salita pa dun na parang hindi mo maintindihan tulad ng nukushe. Ang dami nang tatanong sa akin, ano yung nukushe? Nukushe naman, it's this isang mahaling na painting na it's a French word pero Italian ang gumawa. So, yung mga ibang tao parang nasa-search nila, so they really have to like listen to the song again, parang anong word yun? So, maraming factor na but laging pinaplay nila yung songs. And then, not only that, yung boses ni Dionela, kakaiba eh. Flowers not a flower until they bloom. Talagang authentic siya, original siya, walang katulad niya na nakatunog. And then, pumasok pa ako. You're one of a kind, like a miracle. So, yung contrast ng mga boses namin is gelling very well. Naging parang boy band type. Diba? Parang yung mga boy band, ganun nangyayari. Kasi iba-iba yung mga boses. So, there's always something new to the ear sonically. And ganun nangyayari sa amin. Pag pumapasok si Dionela, iba yung timbre ng boses. Tapos pumapasok naman ako, ibang timbre. So, lagi may something new in the song. And people just wanna keep listening to it. What's up, Pepsters? It's your boy, JR. Maraming salamat sa suporta nyo. Sana you keep streaming Sining. And sa Spotify, sa iTunes, sa YouTube, sa lahat. And just request it in the radio if you want, or just go to our social media, check out yung mga Sining na content namin. But thank you so much for supporting you, for making us #1. I love y'all, Pepsters. Thank you. I still kiss you